paliwanag at kung paano natin ito tignan. So, yan yung title natin dito, walkout. Strategy nga ba or takot or nag-iiwas tayo sa accountability? So, okay, ito mga ka-learners, na nangyayari kasi dito, merong conflict. Okay? Sa amin sa social psychology, isa yan sa mga interesting na topic, yung conflict and peacemaking. Naka-attach po yan yung peacemaking. Bakit? Kasi ang goal ng conflict is to obtain or to attain peacemaking. Okay? So para magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga nagka-conflict kasi para ang ending, kapayapaan. So, nagdidebate tayo para makukong-convince natin yung isang partido, magiging payapa na. 'Di ba? So magkakaintindihan. Yan yung purpose ng conflict. So, palagi naka-attach yung peacemaking dyan sa conflict. Okay? Pero ang nagiging problema, kung iiwas ka sa conflict. Kasi, hindi mo nire-resolve yung conflict mga ka-learners. Posibleng magkakaroon ng temporary peace kasi walang gulo, walang away, walang sagutan, pero hindi nare-resolve yung mga punto doon. Okay, so unang konsepto na pipresenta natin is ito, conflict avoidance. Ano nga ba itong conflict avoidance? Pwede nga ba natin tignan yung pag-walkout nila bilang conflict avoidance? Bakit mawala? Ayan, conflict avoidance. A behavioral pattern where individuals deliberately dodge confrontations, disagreements, or tense situations. Okay? So, tingin natin, conflict avoidance nga ba ngayon? Yung ginawa nila? Tingin natin, may behavioral pattern ba? Sa tingin ko, wala naman siguro kasi one time lang nangyari. Pero kung titignan natin sa mga ilang senador, merong mga senador na hindi hinaharap sa plenary at hindi sinasagot sa plenary yung issues, but doon naglalabas ng sama ng loob sa mainstream media every time ini-interview sila. Okay, so I think napapansin nyo yan. I think may kilala kayong mga senador na posibleng ganyan. So, pero ito, deliberately dodge confrontations, disagreements, or tense situations. Di ba? So, tanong natin, pasok na ba? O kayo na mag-decide kung matatawag ba natin yung conflict avoidance or hindi. Yung ginawa nilang pag-walkout. Kasi mga ka-learners, nangyari na kasi itong pag-walkout nung excuse me po, nung time sa impeachment ni Erap Estrada. Ang kinatatakot ko dito, kasi nga nagpapakita na sila ngayon ng ganitong klaseng behavior, baka gawin nila ito sa time ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sakaling hindi papabor sa kanila. Kasi yan yung nangyari sa Erap Estrada. Hindi binuksan yung envelope, nagbotohan, nanalo yung hindi binuksan, nag-walk out yung mga prosecutors, tapos nag-rally na kinabukasan. Dito delikado, again, kung gagawin nila ulit ito sa impeachment. Okay? So ito naman, pwede ding tawagin nating strategic withdrawal. Okay? So ano nga ba itong strategic withdrawal? Maganda ito pakinggan ha. Pwede nyo itong gamitin. Pwedeng lalong-lalo na sa mga supporters ng minority bloc, lalong-lalo na sa mga supporters ni Risa Ontiveros, pwede nyo gamitin ito. Ano nga ba ito? A deliberate planned retreat from a position, market, or situation to preserve resources, avoid unnecessary conflict, or reposition for a large long-term objective. O pwede rin ganito, di ba? O baka umalis lang sila, ayaw lang nila ubusin yung energy nila sa pakikipagdebate kasi naghahanda sila sa mas malaking plano nila or malaking objective nila. Kaya nga, pwedeng tawagin natin strategic withdrawal yung ginagawa nila mga ka-learners. Okay? So, pwede din naman ganyan. Ano nga ba ang pinaghahandaan nila na debate or mga plano bilang minority group? Ano yung mga priorities nila dito? So, ang problema, hindi natin alam. So, baka lang meron. Baka lang meron. So, assuming meron silang malaking pinagplanuhan, so kaya ayaw nilang makipag-engage doon sa debate mga ka-learners. Pwede rin natin tignan ito. Ito, nagiging problema. Kapag yung pag-iwas mo ay magiging evading responsibility na. Ano nga ba evading responsibility? Act of fleeing the scene of an accident or avoiding accountability for one's actions. Okay? So, sasabihin natin, medyo malayo ito. Kasi evading responsibility, parang ito, hit and run. Parang ganun yung idea eh. Kapag may nasagasaan ka, umiwas ka, tumakbo ka. Parang ganyan. Bakit nagiging evading responsibility ito mga ka-learners? Kasi kung titingnan natin, isa sa mga responsibilidad ng
mga senator, makipagtalakayan dyan sa plenary, mga ka-learners. Kaya nga pinili sila ng tao, di ba? Ako usually, kung pipili ako ng senador, most likely, every election ng mga senador, pumipili ako ng at least dalawang opposition. Kung halimbawa, hindi ako mag-straight o pipili ako ng ditong partido. May mga nagustuhan ako ditong partido. Pipili ako ng dalawa na opposition. Kasi para sila yung taga-check and balance. Okay? Sila yung kukontra kung sa tingin nila may ganyan. So kaya nagiging, para sa akin nagiging maganda yung Senado kapag hindi talaga, hindi katulad sa Congress na parang lahat majority. Pangalan na lang nila yung nagiging minority pero yung paninindigan nila ay majority pa rin. Okay? So ang minority diyan, parang nakikita natin yung yung dalawang bata at saka si Igay Irise na lang diyan sa Congress. Pero dito sa Senado, kagandahan dito is parang close numbers lang yung majority at minority. So magagandang debate sana. Again, pinili kayo ng taong bayan para kayo yung boses ng taong bayan. Kung anong sa tingin nyo ang tama, paninindigan ninyo dyan. Okay? So, ang problema, yun nga mga ka-learners, umiwas. Nag-evade ng responsibility. Bakit? Trabaho nila yun, makipagsagutan doon, makipagdebate, not necessarily makikipag-away, but again, may conflict. Kailangan mong makipagdebate para ma-attain natin yung peace na inaasam natin. Kasi demokrasya ito yan yung essence kung gusto nila sila na lang masunod, pwede naman nila baguhin yung konstitusyon na ilagay nila pangalan nila doon na dapat sila lang yung masunod. Di ba? So ito again, evading responsibility. Anong nangyayari? Nawawala ng opportunity. Halimbawa, yung minority group or block na mapakinggan sila ng taong bayan, mapakinggan sila ng mga members ng majority na malaking chance na maniwala sa kanila. Di ba? Anong nangyari? Umalis sila. Yan yung naging problema. Ito mga ka-learners, again, minsan na-experience ito sa pwede din ito ma-experience lang lalo na sa family, sa relationship. Diba? So kung halimbawa may conflict kayo sa family, o halimbawa sa asawa mo, hindi pwedeng, lalayas ka na lang, diba? So, sa tingin mo, paglayas mo, pagbalik mo, na-resolve na lahat. Hindi pa rin, diba? So kailangan mong harapin, hindi pwedeng umiwas ka. Yun na nga, hindi pwedeng evading responsibility. Kasi responsibilidad ng senador, responsibilidad ng isang senador na nasa Senado na makipagtalakayan. Lalong-lalo na kung in the first place, hindi siya agree doon sa mga motion, sa mga panukala. Na ngayon, tanong natin, lahat ba ng na-approve na motion, na mga batas dyan sa Senate or sa Congress, gusto ba lahat ng mga Pilipino na yan? Hindi, di ba? Marami namang mga na-approve na kung saan hindi naman lahat agree. Anong nangyari? Wala lang. Tinanggap natin kasi yan yung pagpapakita na democratic country tayo. Di ba? Anong nangyari? Halimbawa, balikan natin yung Blue Ribbon under Ping Lacson. Yung taong bayan na nanawagan na ituloy, imbitahan si Martin Romualdez, imbitahan yung 18 Marines. Si Marcoleta lang nagsasalita, ito, imbitahan natin ito. Imbitahan natin si Martin Romualdez. Ang desisyon nila, nung sila'y majority pa, hindi nila yun imbitahan. Si Ping Lacson na mismo nagsabi, hindi, mathematically impossible ito. Yan yung term na ginamit niya, di ba? Ngayon, pumalag ba tayo? Nag-walk out ba yung minority dati na majority ngayon? Nag-walk out ba sila? Hindi. Nagdebate pa rin sila doon sa plenary. Kasi yan yung trabaho nila, mga ka-learners. Kahit masasabi natin, again, para sa iba na ayaw ng gulo, makikita nila na ang pangit ng Senado kasi palagi nag-aaway, nagdidebate. Yan po talaga ang trabaho, parte po yan ang trabaho nila. Kaya nga, sa pagpili ng senador, gusto natin yung mga taong maninindigan sa paniniwala nila. Regardless kung abogado or hindi. Kasi sabi ng iba, dapat abogado. Ako personally, hindi naman automatically na abogado lang ang may kakayahan. Di ba? Meron namang iba na hindi abogado yet may paninindigan, kaya niyang ipagtanggol yung paninindigan niya. So, again, trabaho nila yan. Pwede silang mag-usap dyan. Pwede silang magdebate dyan para ma-attain nila yung finality ng
resolusyon, di ba? Oh. Kaya nga tinatawag na resolusyon kasi dumaan ang pagdebate yan, mga ka-learners. Eh ngayon, nag-walk out ka. Again, posible ito, nakikita natin, evading responsibility ito. Okay, hindi ko lang alam kung paano ito titignan ng karamihan sa atin, kung yung iba, kasi meron din ako nakikita na natuwa sa ginawa ng pag-walk out. Hindi nga ako nakapaniwala na ako, natuwa pa sila na nag-walk out. Pag-iwas yun sa responsibilidad, mga ka-learners, ha? Oh. Again, pwede ninyong tignan dito sa tatlong ito kung, again, kayo na pumili. Pwede ba niyong tignan conflict avoidance, pwede ba niyong tignan doon sa strategic withdrawal, or evading responsibility. Ngayon, mga ka-learners, bago natin tapusin, panghuli, ang nangyayari dito, tingnan natin ito. Hindi sila humaharap sa plenary, hindi sila nakikipag-usap, hindi sila nakikipag-debate doon sa plenary. Ang problema ngayon, halos lahat ng minority senators nagpapa-interview sa mga mainstream media. Doon sila nagsasalita sa kanilang mga opinion na kung saan hindi naman masagot ng mga taga-majority. Halimbawa, ito, si Ping Lacson. May statement dito. No? Kahapon, ito yung kay Marcoleta, ito kay Ping, kanina, May 27. In a condescending tone, a colleague who is a lawyer took issue with Senator Ontiveros' lack of legal background. I have a simple message. It's the rules, stupid. Di ba? Hindi, kung sinabi pa niya yan doon sa plenary, at least nakapag-debate sila, di ba? Pero ito pag-usapan natin mamaya, mga ka-learners, itong mga ganitong aksyon nila. Imagine ninyo, pumalag sila nung ang statement ni Marcoleta ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito, yan, dyan sa statement na lang, pumalag na silang lahat. Di ba? Pero, no? Nung sila, anong sinabi nila? Binabraso, sabi ni Tulfo, ganito, na natatakot, di ba? Hindi pumalag ba na taga-majority? Well, anyway, mamaya pag-usapan natin yung ganyan klase. Pero ito yung pag-usapan natin. Una, nag-walk out kayo, umiwas kayo sa debate, pero naghanap kayo ng channel sa pamamagitan ng media para maglabas ng kung ano yung gustong sabihin ninyo in public na kung saan yung kabilang kampo hindi makapagsalita. Anong pwedeng tawag natin dyan, mga learners? Anong konsepto ng psikolohiya na makapagpaliwanag dyan? Meron tayong konsepto dito na opportunistic retreat. Ano nga pa ito? A deliberate tactical withdrawal taken to secure a better strategic position. Minimize losses or capitalize on unforeseen advantage. Capitalize on unforeseen advantage. Nagkakapital sila dito. Kasi alam nila may advantage sila dito sa mga taga-mainstream media, mga ka-learners. Kasi, ako personally, ito yung na-observe ko sila yung palaging ini-interview, hindi ko lang alam kung sila ba yung tinatawagan ng taga-mainstream media para interviewin or sila yung nagvo-volunteer para ma-interview ng taga-mainstream media. So, nakikita nila na advantage itong channel na ito dito sa mainstream media. Kaya nagpapa-interview dito, sila nagsasalita. No? Nag-retreat sila doon sa tamang battle, sa tamang conflict confrontation situation, yet dito sila nagsasalita. Okay? Tignan nyo ngayon sa mainstream media, sino nang nakita natin nag-interview? Win Gatchalian, Ping Lacson, Risa Hontiveros. May Tulfo pa. Sino pang mga ini-interview dito? Ngayon, ang may taga-mainstream media, nag-interview ba ng taga-majority? Nakita ko si Marcoleta kahapon yun, doon sa loob ng Senado. Pero pagkatapos nun, wala na. Kanina si Amy Marcos may kapihan sa Senado. Time niya yun. Pero again, bakit ka na magsasalita dyan? Sa isang channel na or sa mainstream media na hindi ka naman masagot, mga ka-learners. So yun nga, opportunistic retreat. Bakit? Kasi retreat ka doon sa tamang conflict, no? Tactical withdrawal para maghanap ka ng isang posisyon na makapag-take advantage ka. Kasi alam mo na posible doon o nakikita mo na mukhang disadvantage ka doon sa confrontation na yun, mga ka-learners. No? So again, kayo na magsabi dito kung saan nyo pwedeng or gustong tignan yung pag-walkout dito. Meron again, iba-ibang mga konsepto yung pinakita or presenta natin. Kayo na mag-decide kung saan nyo yan tignan, mga ka-learners. No? So kung ako, meron ako.
No? So sa akin na lang yun kung saan ko gustong tignan, whether ah ano tawag natin dyan? Conflict avoidance ba, strategic withdrawal, or evading responsibility. O pwede ring opportunistic retreat. O ako, sa akin dito kay Ping Lacson, ito nakikita ko opportunistic retreat. Again, specifically kay Ping Lacson ha. Or dito sa mga taong nagpapa-interview, dito naglalabas ng kanilang ah idea na hindi naman sila ma-question. Again, I think nasabi ko na, si Ping Lacson binoto ko noong 2022 and yet ito pinapakita ni Ping Lacson ngayon. No? Ako, wala na talaga. Wala nang pag-asa itong si Ping na makakuha pa ng boto ko, mga ka-learners. Okay? So, I hope meron kayong mga natutunan dito sa mga pinag-usapan natin. Kung may natutunan kayo, nagustuhan niyo itong video natin, paki-thumbs up and then paki-comment kung ano yung nagustuhan ninyo. Kung hindi rin naman, paki-thumbs down and then paki-comment kung ano yung hindi ninyo nagustuhan sa ating video para ma-improve natin itong channel natin. Okay? Maraming salamat po sa lahat. And kita-kita tayo sa sunod nating live stream. Again, ako po si Philip. Paalam po sa inyo lahat.